Salamat sa manong pakilala. Nakibot ko pa na ng Google. Pero Google na ako sa endearment. Congratulations, Ibi Magalana Evangelical Church, on your 119th church founding anniversary. It's a marvelous day for all of us, right? Amen. Very good. Lively pa, kapag pa hindi gutom. Kung ba ko kayo Google, yan ang oras man. 10 minutes before 12 sa akon, pero it's sa nagulong ko na start. Kapag pa hindi ka mo magutom, kahit excite ka mo sa mga ipakita na kondira sa inyo. Pulo sa Ginoo, kapag pa maghahatag sa encouragement sa inyo sa sinihan. It's been 119 years since this congregation met for worship and for fellowship. I have been joining a church for almost 29 years, and I can testify that there is no such thing as a perfect church. Well, again, bigla, we are imperfect people like us, but we have a perfect day and a perfect God, right? Navigate the Lord. Okay? Every church has strengths and weaknesses. Every church has its share of ups and downs. So don't forget to smile kaya para na maghubin. There are ups and downs sa kabuhi natin. Hindi na magbuhin, kundi maghubin. Okay? Yes, I am blessed to be a part of your 119th church anniversary. But in order for a church to continue to exist for 119 years, there has to be something that keeps it standing still. Dahil pinaka-allowing ang 119 years, ito naman, bago ka istorya, ako kalugoy, sa una, sa kagmay, patanong, ang lingkod sa sitad, tulong-tulong, sa personage. Hindi kami dapat sunod, isa na ginong tubig, si Pastor Greg Murillo pa. Kay katulong, natulungan kami, hindi ka magsunod. Pero, sige lang, padayon ang ministry sa Ibi Magalana Evangelical Church. Ano ayhan ang ara sa Ibi Magalana? Nga naglambot siya sa 119 years sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa nag-invite sa akon, sa Tita Bibing, kay Tita Marcris, sa paghambal niya sa akon, habakuta, ako ger. Pangawiyo, anta na akon, will ni Lord. Sige, listening ko, okay? Answer na ko, let's pray for this. Kag kabay para maayo lang ang lawas. And God willing, ari ko diri siningaga to speak sa inyo, sa mga pastor, darasan, sa pagpahulang sa pulpito, Malay Kristal, salamat din. Last 2 weeks ago, nag-alumni sa Convention Baptist Bible College sa CBPC or sa Masilingan sa Bible School namon. Siling sa speaker, si Pastor Rene Kilia, sininya, kaniya, dito ya sa Ilog area. Wala kami na pa-speaker sa hindi sa convention. Kaya kapudlay, nga base paghambal niya, wala mo yan nag-go over ang iyawali kasi may sala siya ng mga doktrina nga ihambal. Correct na? No? Kabay pa. So kabay pa, nga pulo sa Ginoo, baka 50
in sa inyong need spiritually sa sining nga aga. There has to be something that keeps it standing still. Ano di pala ang ara sa Ibimagalona Evangelical Church? Tungod ay hansang gwapohon nga pastor, kag maanyag nga misyonera, ang muna ay han, ukon sa mga opisyales nga mga maalam, mga isganan dari sa Ibimagalona Evangelical Church. And tungod ay han sa foundation nga ara sa kay Kristo Jesus. Nga ang nawala na tumba kung punapukan ini kag nagatindog pa sa gihapon. Speaking sa Tino, nila grabe man ang pagkawasak sa mga balay sa mga miyembro, ang church padayon nagatindog sa gihapon. Pero there is sa Ibimagalona Evangelical Church, ano ang harap dira sa inyo? Ano ang harap sa Ibimagalona Evangelical Church? Ay tungod sa mga miyembro na mapisan magpaalagad sa Ginoo, maglakat sa misyon, magkadto sa mga ministry outreaches, ang unaihan, ang atong nga theme, shifting from foundation to mission. Ang Ibimagalona Evangelical Church, isa na ka-century, isa ka dekada, kag siyang katuig. Diba? 1 century, 10 years, and 9 years. Okay? So our topic sa sining aga, nagasiling, standing still at 119 years and beyond. Ano yan? Nakalawin ko. Hindi niya magtulog ang atong nga pag-alagad sa Ginoo sa 119 kag ma-end na. Napagin nga beyond. Hasta sa malawig nga tinion sa tangguhi pakita. Di lang? So, ang pulong sa Ginoo kabay pa sa siningaga nga makapit in sa need sa kalensa. Ang Ibimagalona Evangelical Church kaangay sa isa kababakod nga kahon. Maski ano pa nga bagyo ang nag-agi, nadako sa mga problema ang naagyan. Mga problema nga hindi masaysay ayhan, pero nanakuwasan. Kaangay isang kilat kay daguob na kapudlayan. Ulan, init, hangin na pagtilaw sa kabuhi sa mga nagatindog sa ihapon. Standing still at 119 years and beyond. I want to share with you some isa ka illustration para sa aton sa siningaan. The largest tree on earth is the sequoia tree. Ma-research lang na karon dahil magkapitwa sa phone ha, karon lang. Magpuling ka mo sa inyo lang. Here's some of the interesting facts I have gathered about this tree. There at the Sequoia National Park in California is the oldest and largest sequoia tree. It is 275 feet tall. To give you some perspective, pila na ang height ni Shaquille O'Neal? 7 feet and 1 inch. Dini-search ko na. So, ang sequoia tree, kung ako yung tawon, there are 39 times ka Shaquille O'Neal ang iyang nakataason. It weighs approximately 2.7 million pounds and is estimated to be more than 2,200 years old. Lawig, no? 30? Lawig pa yan sa aton, sa iglesia.
sa Ibimagalana Evangelical Church. The scientific name of the sequoia is Sequoia dendron giganto, the giant sequoia. And they are related to giant redwoods. The trunk diameter of a sequoia tree can be 40 feet and more. Kita na, hindi man nila matakos, no? Kaya yan katao. These trees can weigh nearly to 2 million pounds. That's a lot of wood. Its branches can be up to 8 feet in diameter. So branches, yun lang na. And can have more than 11,000 cones, ideally dispersing more than 300,000 seeds per year. Ang topic natin sa siningaga, kabay pa mag-relate sa aton sa sining pagpamalandong natin. Sa padayon natin ng pagtuon, the thick spongy bark can be as much as 3 feet. Iyap lang ang bark, palit siya. 3 feet thick. But in my mind, the coolest thing about these trees is their lifespan. No, lawig-lawig, katigulang na kahoy. Kung sinodaan ka abroad, at kung ako sa California, tanawan yung liniha, i-share yun sa amon. Sequoias have been known to live over 3,200 years. Gabi, no? Pero natawang tayo. Tulong ka dito pa ito, eh. Tulong ka ito pa ito. Kung kalabot siya, 3,200 years. Pila lang galing ang age niya. Pag sige no, sa ato, 3 years and plus 10. Diba? Nato 70. And 10 is the gift of God na. At 3 years, 60. Okay. Pero kita ay, ano kalabot mo tala? Habalang tupad mo. Habalang siya nga, maglawig pa ang kabuhin mo. Habalang siya, amen. Ano yung isa ba? Ano yan? Ay, tsura na ito. The heritage tree in Canlaon, ano yung Canlaon? Is 1,328 years old. So, Canlaon. Okay. Known to be the oldest tree in Negros Oriental. The century-old balete tree, locally known as Lunok. Ako na, nagkalpa mo na. May artista. May artista. Sige. The more information I knew was about these trees, the more I noticed principles that apply to our churches, especially to Ibimagalona Evangelical Church. These biblical lessons are important for all of us. Topical message. Because I know, since first Sunday of May till 4th, exhaust na to ni Pastor Kani Manay Kristan. But sila ko, Pastor, nag-chat ko, pwede lang po ka pangita sa isa ka text, pero malilate ka mag-chat ka. Sige, pwede na din man. Okay. So, kabay pa, may lessons kita, may importante katama, as we seek to grow as individual believers and as a church in the coming years. Wala nagdulog sa 119, kundi nagpadayon hasta nga, kung saan mo ako ni Lord, no? Bugay na lang ni Lord. So, what can we learn from the sequoia tree? Ano nga ako natunan?
Sabi ko, tapos na, wala ko, ay, narap pa. Lawig pa. Kabay pa hindi ka mo maglutom. Naman ka tuyo dira, magtulog. How can we stand still at 119 years and beyond? Ano kumangkot? Paano ka nakasustain? Paano na nato matalawig? Ma-stretch out ang aton nga kabuhi o po diri sa iglesia sa Ibimagalana Evangelical Church. Paano kinayhan? Paano tali mapalawig ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo? Let's start at the bottom and work our way up. First, we can stand still by becoming strong. Strong kita? Strong? Amen. Strong. Okay? So first, let us learn from the roots of the sequoia tree. Tagalog ka? Kung ano na ang roots niya. A tree could not stand still without its roots. Tayo na? Alright. Naway yung roots. Gabi ka yung roots niya, no? Kung saan kung tayo imagine na lang di amang grove ta. Nga mo na, yung tubo. Pero lubo lang ang matinion, kakapatay pa galing sa baybay. Gatubo siya pero nakapatay siya. Galas sa pilalang katuig, patay naman, then replace ka lang naman. No, karami dito sa ginubra natin, nga nagpangtanong kita mga. Kaya ka, huwag man tanong, pero nakapatay man. Kaya tinalhan, nga nakabuhi ang mangrove sa dagat. Kaya mo siya ang tanong, kakabuhi sa matabang na tubig. So we can stand still by becoming strong. First, let us learn from the roots of the sequoia tree. A tree could not stand still without its roots. Gamot. Mudabog gamot. Sequoias are strong, but let us discover where its strength comes from. The roots of sequoias only 6 to 12 feet deep. 12 feet deep. 6 to 12 deep. Feet deep into the ground. Hindi naman kadalog-dalog deep. So sa typical nga tanong, nga nagapanguhit siya, on shorter tree lang, nga nagakaluka ang tanong. Maigyan sa bagyo, sa ulan, tudo-tudo, pag huyog sa hangin tudo, nagakaluka. Okay? And a storm can topple them down, especially during winter. Nagkakatumba during winter. Or nagkakahilay na siya, kung hindi na siya natumba. Kung mag-build up na ang ice kag snow sa iyalawas, magpuno na sa iyalawas. So, ang weight na added sa iyalawas, sequoias don't have a deep root system. Wala siya isang dalog nga ugat, nga nag-orgamot, nga nagpaidalog. But usually, and typically, sequoias don't grow alone. Wala sila katubo, siya lang. Kung nakita nito ang mga cones, may ano pa lang nga mga bilong-bilong po kanina, na mga fruit niya kumbaga. They grow in groves. So even though their roots may only grow 12 feet deep, those roots spread out to cover the wide area. The roots of each of these plants intertwine with each other sequoia roots. Meaning, hindi siya natubo na siya ng isa, kundi damo ang natubo once na mataktak na ang iya ng mga bunga. So, intertwine, kita nyo na, inangot-angot ang iya ng mga roots. Combined together, the roots help them to withstand the winds. Hindi siya natumba dali-dali. Kahit tungod sa roots siya, nga nagkasampaw-sampaw, nag-intertwine sila, so hindi siya matumba.
Sa ano siya kataas, hindi siya natumba. By wrapping together over a wide area as much as 35 acres. Kung sa ato pa, about 35 hectares siguro, no? Ang kalaparon, ang iya nga ginakatuan sa iya nga roots. This vast root fellowship helps each tree withstand high winds and heavy snows. The trees literally hold each other up. Bukod silingon, hindi siya natumba, it's because ang roots niya got intertwined with each other at hindi siya madali-dali nga magtumba din. Kumailay man siya, no? Tingin mo lang nakita din, sunog man lang sa natungan, kaya nabasa natin ang muna ang iyang characteristics. Remember, falling down can easily happen to a solitary tree. Kung isa siya kamanong, pwede siya yung tumba. Pwede siya yung maluka ang iyang ugat. Same with our church. The church should have a root of fellowship. Sila nga pagkalinan, nga naga-intertwine ang iyang roots and have a fellowship. Kada isa, no? Kada sila na isa, nga nagatubo. Dahil sa inyong magalon ng Evangelical Church, kamusta ang fellowship? Kamusta kamo? Kamusta ang fellowship sa kada isa? Ga-actual fellowship kita, so though we speak life, kada isa sa aton, or healthy fellowship with each other. Kabay pa, no? Healthy a relationship and a fellowship with each other. As if Paul was saying sa aton sa sininga aga, nga makita naton sa verse 16 to 18 sining diri. Nagapangayo ako sa Dios nga gikan sa bugana nga manggad sa iya himaya. Hataga niya kamo sigahong paagi sa iya espiritu. Agod magmalikon ang inyong espirituhanon nga kinaugali. Kay si Kristo magapuyok sa inyong tagipusoon paagi sa pagtuo. Nagapangamuyo ako nga makapanggamot kag mapasad kamo sa gugma. Diri kanami no mabalipon nagapanggamot kamo kag mapasad kamo sa gugma. Muli hambalipon sa aton. Meaning, put together kada isa sa aton ang bilog na iglesia sa Ibi Magalon na Evangelical Church, naga-isa, naga-fellowship. We have an active fellowship. We have a healthy relationship. A healthy fellowship. Then, together, we have the power. May gahong kita. May gahong ang kabuhi sa kades. The church, in order to withstand the pressures, the oppositions of this world, we need the strength and encouragement with each other. Kaya healthy ang relasyon, so encourage ang kada isa sa mga magpabakod din sa pag-alagad sa Ginoo. Nakita ulit nga, no, kanaming sa fellowship ninyo din. Kanaming sa fellowship ninyo. Kanaming sa relasyon sa kada isa. Hindi niya makita ang diferensya sa isa kay isa. Hindi makita ang diferensya ni Pastor sa alagad sa Diyos. Because we are rooted and founded and we are established sa firm foundation ng ara si Kristo Jesus. Shifting from foundation to mission. Meaning, the firm and sure foundation is Jesus Christ. Even in the face of pressures, wala kita yan nagkakatumba. Amen. Amen. We need each other to stand. We need each other to grow. What keeps us
together as a church is our bond. Nag-isa kita. Nag-higot ang relasyon natin sa isa kay isa. Kita na kamo sa isa ka or sa goose o sa atot pa gansa. Diba? Sa movie, wala na Fly Away Home. Nara na. No? Kung ninyo karang nakita, ini ang mga goose, they often migrate in numbers. Galumpag sila. And they are like swans. Nagawin na sa sapa. Seryoso sila. Sila ko seryoso sa sapa. Sa mga pato, baby, in appearance. There are several important lessons na makita natin sa mga goose. You can learn from them, and as we think sa aton diri sa iglesia sa Ibimagalan Evangelical Church. Now, they fly, they utilize in V formation. Kung maglupad sila, nag-V formation sila. According sa information na ako nabasa, I got from a NASA website, each goose has whirling mass of air that provides extra lift for goose behind. The information sila para sa pangalupad sila, may whirling mass of air nga makalupad sila sa malawig nga lugar, hindi malabutan. Because they fly in V formation, they can fly 71% higher and longer than a single goose. Kaya kanamigit ko na isa sila sa paglupad. Kay dako, kay malapad, or malayo ang nila malabutan. They fly together because it makes their journey of life a lot easier. So we are a church because when we are together going to the same direction, we benefit from each other's life. It makes our journey of life a lot easier. This 119 years and beyond, malawig kag malayong pa journey ang aton nga lalambuton. We can be more and do more when we join together than we could ever do as individuals. Kung ikaw lang isa, hindi mo din kaya, no? Na-appreciate ko gate ang program sa Ibimagalan Evangelical Church na nagkabayad na po sa 20 years na for 2 weeks successive na activities. And sila po, masami pagiging mo o pagiging nga 1 month kasod. Ikaw 120 years, 1 month nag-ego sa ikaw, every Saturday, Sunday, hanap tang activity. So, diyan kami ni Manang Ugoy, Ugoy, ako na rin, ginapo na, Ugoy, ma-reach out pa sa, sige ko, dental na, dental mission, sige, ma-reach out tadi sa PhilHealth sa Bacolod, pakadoon tadi, kung nakita niyo si Vice Mayor Javi, at Vice Mayor Derek, kapag-libre ko siya sa Victorias. So each time kadto ang mga tao nila sa hospital, libre, wala bill. Because they have provided ang needs sa tao sa community nila. Nga pagsunod sa hospital, wala bill. Kami PhilHealth na, libre. Siguro mo, ang taragong kaya dapat pwede kita ka-reach out sa PhilHealth sa Bacolod. So when our children grew up, nagatubo ang mga kabataan, siguro kagmay pa rin sila. Pero later on, nagatubo sila, kagabi sa una, kagmay pa man. Kaya sa buong tigulang na. Kag magpangasawa, magpalaman na sila. It is our church family who comes to witness their vows and their union. Celebrate their union. Diba? Kinalipay ang tatanan. And when we grieve over the death of family members, loved ones, nagpapasubok na ta. Ako ni ang church. Ako ni ang
gintukod naton nga fellowship kag relationship with each other. In times of grief, we stand together as one big family, as one community sa sulod sa iglesia. As believers of Christ, we are one big family. So our church family members come alongside and cry with us and helps us. Diba? Binibigat ka. Kung may nga nagkakasugapa na matay, namatyan, nagkakasubok kita. When the doctor tells you na may masakit ka, may disease ka, and that disease may take your life sa pinalabing kapulan, nagkakasubok kita. And maghambal na may harap na utod natin sa Ginoo, maghambal sa imo, I really understand you. Do we understand sa kabuhi ni Pastor Lilasan? Nung nasubuan mo kung lakadi, yung kalain na pumatsyaya, hindi gid mabalaan. Once galing nga dialysis ka, subong kayo ka pa, subong, yun kailangan yung matsyag mo. Makita na mo nila, mga dialysis person, mga patient, silin, magwagdag sa kilid naman sa opisina, gambay ko nila yun, okay ka naman na? Okay lang no? Okay lang no? Okay lang naman. Nang makita mo lang ang kapoy kalapyo sa kabuhi nga ginadalan nila. Sa kabugatan sa ilang kabuhi. So, kita ng mga miyembro susunod sa iglesia, we really sympathize and empathize sa kung ano ang ginabatyan sa utod natin sa Ginoo. People in our culture sa subong, madamo sa nag-connect sa cellphone, bisang anak sila sa esulod sa ilabalay, wala silang istorya because nag-upload sa cellphone or it's either nag-atubang sa computer, sa laptop, pero hindi na nag-connect. No? Pero gusto na ma-connect sa buwag sa ilang palimalay. So, mga utod daw sa Ginoo, we are a generation of digital natives. Harap na kinaya, bisa mga kabataan, sumugod mo, wait lang ma, karoon lang pa. No, daw ko na, digital natives. And we are, doon na kibot kita, nga ako na nga sitwasyon sa aton nga community, especially sa aton ng mga kabataan. So kung may pa mga kabataan, i-address ko sa inyo nga ang inyong panimalay, yung nanay, yung tatay, o mga elders sa sulod sa inyong panimalay, connect with them, fellowship with them, and build your relationship with them. But the best place to make friends and build meaningful relationships is through the church. Diba? You are part of this church family. And you grow sa sining iglesia. And the body of Christ. We are one body of Christ. We benefit from our fellowship. Nag-strong ang aton nga relationship with each other. And let's remain steady here, stronger, because ang aton nga firm foundation in Jesus Christ. Hindi ko wag sa iglesia na may anitiri yung strong mga officers, deacons, pero ikaw nga anak sa Diyos, I am addressing to you nga naging mabakot ang iyong relasyon sa Ginoo. It's because of your fellowship and your relationship to God sa Ginoo. So our root of fellowship must always be protected. And we are going to continue to stand still at 113 years and beyond. Nga strong kita, mabakod kita. Second, we can stand still by becoming straight. The next lesson we can learn from the sequoia is about its bark. Ay iyan nga, panic.
one of the most amazing things about a sequoia is the fact that it is very resistant. For example, ang mga bugs, ang mga sapat-sapat, mga piste, can't really damage it. Hindi sila magutlan, hindi sila makaut-ut sa lawas ng sikuya. But I have read that the bark of this tree can be as much as 3 feet thick. Tatlo kapulgada, tatlo katapak, no? Sa katamulon sa iya niya panik. Sa iya nga bark. This outer shield helps protect it from bugs and pests. Mga sapat-sapat, hindi makaukot, hindi makadahalit sa iya na lawas, or hindi makapatay sa iya. The sequoia is so resistant to pests. They are also resistant to fire. Bisan sunugon siya, bisan the forest fire dito sa California, hindi siya mapatay. Kaya mo manigon, kung may pato ka, hindi ka mapatay? Ang mga ato ng pamuyo. So, hindi siya mapatay sa peste, hindi siya mapatay sa kalayo. Gabi ang protection sa bark, or sa iya ng panel na nag-cover sa iya ng lawas. In fact, fire is even necessary for the sequoia to reproduce. Nga kinalanon, hindi nga surubon siya. Nga kinalanon, hindi nga pagyan siya sa kalayo. The sequoia nag-produce na siya sa cones. Ito na mga bunga niya, o mga fruit na o bunga niya. Nga, kaya na cones, gahang naman siya sa sinanag tree 4 years. Hindi 4 years, ako 4 years. Malawig na tinuig. Imagine, malawig na tinuig na nagahang ng iya na bunga. Kita ka muna niya sa mahogani. Ang mahogani, pag luto na kagulang, ano siya? Pag nagapisik lang, kay gulang na siya. Pagtubo, paglupas, at tupak sa tuta, nagatubo dayon. Pero ini ang sequoia tree, wala din siya hindi siya nagapak, wala siya nagabuka, o nagakadagdag. Unless, sunugon din siya. Sunugon ang lawas siya. Sunugon siya. Kaya muna, ginaga forest fires dito sa California. Kaya nga, inang mga cones, pag hindi siya pagsunugon, hindi na siya makabreak. Hindi siya makabreak. Kaya nag-remain na siya nag-green. Isang tinuig, pinakatuig, nag-green na siya Japon. Wala siya nag-brown, na masiling ka na bulang na siya. Wala green. Kaya nga, hindi siya magbuka unless kung hindi mo siya pagsunugon. Only a sequoia tree's seeds germinate is by fire. Tungkol na sa kalayo, masunugon siya, then, mula na siya, mag-germinate, o magbuka siya, kag magtubo naman. The heat is what makes them pop open so they can sprout. Kailangan sunugon siya para magbuka siya kag magtubo na siya. The same thing is true of the church. Diri sa Ibibagalanay Evangelical Church. And sa tanan ng mga Christians, wala sa problema kaya mga pagtilaw susulod sa iglesia nga kung hindi kita maagyan sila, hindi na yan magtubo. Correct? Kailangan kita na may mga problema, may mga pagtilaw na ginaagyan para na magtubo kita. Kung isi-isi lang, kung damang takwarta o kilaman, hindi tayo magtubo. Pero kung paagyan kita gani sa mga pagtilaw, sa mga kabudlayan, at mga circumstansya sa kabuhi, nagatubo kita. Ang mga basa nila Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Holy Spirit
Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, meekness. Di ang nagabunga kay nagatubo ang aton nga kabukid. During the fiery process, ang iyan ng seed ang nakasunog. Grabe no? Imagine, ang iyan ng seed ang nakasunog. Wala nakasunog ng lawas. But the sequoia tree itself is protected because of its thick bark that shields it from the heat of forest fires. Okay? Hindi siya yung madaling niya tumba, hindi madaling sunog. Kaya tungkol sa iyang bark, sa iyang panit, na hindi siya mamatay. And aside from protection, the bark can keep them growing straight. Buti yun, tungkol sa bark, na nag-cover sa iyang lawas, sa ilog ng lawas, ang nag-cover, nag-protect siya, na magtaas pa rin siya, na magtaas. Magtaas, nga nag-straight gid ang pagtaas niya. The bark of sequoia reminds me of the truth that we can take from the Bible. Ang tulong sa Lord. It gives us protection from false doctrines and keeps us going straight. Ang pulong sa Ginoo lang. Sa bukid, sa Don Salvador, Benedicto, nag-work ko dito. Damo, ito ka pangaluyan sa akon. Hindi pangaluyan na. Pangaluyan na gusto nila mag-signo ko. Mag-signo sa ilang grupo. Daw, gabat. Kung ka namin man, di siya ako manila na-present sa ako. Di siya ako man, doon namin man. Pero kung ba, di kuya, ay, di kuya pag-ibay ito. Ang Convention Baptist Bible College. Kay, di na kuya nagtubog, halisan gamay kuya. Pero, don't you know guys, dami mga pastors, nga nagsaylo. Because of that. Kaya dito yan, may financial na support every month. Kaya ako, nag-obran ako ang Tubulan Evangelical Church since pag-start na ko work dito. Since dito ko nag-field work for 1 year, grabe kung dahil na-experience siya na ako dito. Imagine ang dalan, wala na yan sa dalan, yung tiyakto. Gasakay ka lang sa jeep, nga ang hawa-hawa sa bubuhan ng grabe. Kasi kung pinapatumba, kaya guma sila sa jeep, ginabutangan na ruida. Butangan na ruida, para maglutaw lang siya sa madalong na mga tuta o konlunan. Once naman eroded na akwan ang bukid na kagtututa sa may karsada. Grabe, it is yes. So, meron ako siguro, na makita ka mo, na ang mga taga-Don Salvador, magkato sa Bacolod, sino naka-jacket, ay ganano, mga taga-Don Salvador na, mga taga-bukid na nakapuros dire, ang matalang kagwa, naka-jacket, kanaman, ang protection, ang yagpong, hindi matatlo sa imong nga, kaya nagpulutin ang minilok mo, maglabay ka sa danan. Ang buhok mo, perti ka dry, sukot sa yagpong, then, ang danan, ilayang, perti ikaw isod kaayo. Ang kapipatay-tay ang agyan mo, perti ka dyan, kaya tay-tay, na doon nga tapi, parang sa una, hindi pa yan productive ka namin ang pag-improve sa Don Salvador Benedicto. It's happened si Mayor Cynthia Ginacos, si Guy, ganito adwa. Kung na makita rin ako na, mabasa ito, yan, dahil upuli sa ako, hindi ko upuli siya na. Dali ako niyo ba? Nga naman, hindi mo upuli, hado ka? Hado ka gituod, nga naman. Upuli ka nito, bagong sila, dito kami nakakilitanay guys, oh. Na-MC ko to sa graduation sa Daker. Dito ko na, kilala rin kami. MC ko sa dito sa graduation, sa Panuan again. Pero kita na, para sa mina, mambayas ako. Ano ba yan? Hindi lang upod sa ako. Bakit rin ako na mayor, kung ako rin sa mga Daker teachers, hindi lang upod sa inyo. Hindi lang, look again. Hindi na daw sakay sa akong sakyan sa ambulance na nasakay. Hindi lang kami natin, sige, upod ko na sa iya. Then, makita ako na kanagayaran sa tumulan, mabalas na rin sa ako niya. Kapapanyan!
kabrihan ako na dayon. Kababayan! O sige, o Mayor! Kailangan may sa ministry namin dito sa Don Salvador Benedicto. No, may gasupport din siya sa ministry, especially sa Tuburan Evangelical Church. That's the place where Don Salvador created. Nang may tree na kami nga bako, more than 100 years man. Tuwad lang sa pag-extend sa dalan, natumba na. Di ko makasukay pa kami sa DPWH. Kaya hanggang ko sa ila, ginakad ko na ko nila sa ospital para nagkapakuligan para ipakapaligid siya. Siling ko, itong istorya na yung i-preserve na siya ang kahoy ng kaho, hindi lang ninyo pag-paipinigin todo, pasandutan sa ilawas. But, sad to say, natumbag yun. Natumbag yun. Kaya wala na sa hawid. Wala na, tinabaw na niya ng ugat, hindi niya lalo, nabaw lang. Dahil nabaw ko sa DPWH, bayran, hindi ka niya sa kahoy, naging tumba niya. Actually, yung bayad sila. Bayran nila. Nakadooman na sila sa DPWH na istorya sa mga engineers, istorya sa ilang lawyer, kaya dito bayad sila. That's the time na, ang church naman, another blessing sa church, nakapakudan naman. Mas go ang may ang purpose na nakapakudan ang Tuburan Evangelical Church. So, now, sa pagaling ako dito, si Pastor Yerasa, actually witness me, sa field work ako dito, nagkato na to si Pastor Yerasa, kaya ako ang professor. Kaya kada mga estudyante, ginabisitahan kada bulan. Nag-work ako dito, nga grabe yung struggle. Nag-start ko sa simbahan, na may damay na kakwarto. So, sa simbahan, natulunok pa. Kinatanong ito, bakit pero sa balay, pagi na tulungan. Wala, may kapuray man to. Grabe yung struggles. Grabe nga siyensya na ako. Kaya mula ang nagdala sa akon, na protektaran na akon ang iglesia sa Diyos, protektaran na akon ang pagpangalagad at ang aton na iglesia dito sa Don Salvador Benedicto. Ipinagalan ng Evangelical Church, ginatutuan kita sa matutungod na foundation na ara sa kay Jesus Christ. Ang firm foundation is Jesus Christ. Nga ang may church, so that can be protected from false teachings. Ang Acts 2:42, gahabal nila sa aton nga nag-fellowship, nag-create sa relationship nga manami, nga ang early church nag-grow sila because of their relationship and fellowship with each other. Sila sa Acts 2:42, nag-maupod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles sa pagtilipon bilang maglulutod sa pagpamihak-pihak sa tinapay kag sa pagpamamili. Kapag pa ang mali ang aton nga ang iglesia sa Ibibagalan Evangelical Church. Napamangkot na ako niya. Nga ang may church member, kita, or wala na itong kabalo, diri, or naagasayno sila sa kulto. Kulto, naagasayno sa kulto. Wala sila ayhan madoktrinahan sa insyakto, or diba sa uli, maubos na ang miyembro, nga palayo sila, masimban ko sila sa kulto. Kabay pa sa silingan aga, if we want our church to stand still at 119 years and beyond, we must promote sound doctrinal teaching. Incha po, ipatuloy. Silingan ang mga kulto. Sino ba ang siling sa aton sana ang aton na pagpapit? Sa kay Kristo Jesus, sa doktrina about salvation, sa doktrina about God, about Jesus Christ, about the Holy Spirit. Sino na magambal sila? Ang ginatitugan ako,
Okay? I do believe, ikaw man, kag ako, we have a strong foundation nga ang doktrina natin is right in the eyes of God. Hindi ni maglawi ang ibimagalaw ng evangelical church kung wala talaga tindog sa pulong, sa Ginoo, sa insakto nga pagpaki naton sa Dios, sa Ginoo, kay Jesus Christ, ay sa pagbasa nimo sa pulong sa Dios. Are you convinced? Diba? Nga malawig pa tayo sa 119, anong pulos pa man? Nga, ipatabi. But because you stand firm and your foundation is in Jesus Christ, then I know, hindi na maglabot sa 119, kundi maglabot, kaya maglawig beyond sa sining ng mga tinuwi. Kung pakamayon sa Diyos, nga bukit. Amen. Number 3, we can stand still by becoming shady. Shady. The next lesson we can learn from the sequoia tree is about its branches. Ina siya, ang mga branches, paborito sa mga pispis na hulunan, lupad-luparan, kay tungod nga mahandong, mabakod. Kita gani ang tamang panagod sa lalong sa kahoy, di ba na? Kay medyo mahandong, mabugdaw, fresh air na doon nga ang ginawa. Diba? Namian ka na, no? To me, their branches illustrate the last verse of our text sa Siningaga. Sa verse 21 sa Ephesians chapter 3, verse 21, it says here, ihatag sa Diyos ang himaya sa iglesia kay sa kay Kristo Jesus sa tanan nga panahon kay sa walay katugtuban kamayta. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Wala pa ko nagtapos, ha? In other words, like the huge spreading branches of a tree, ini nga si Kuya, we are to spread the good news throughout the world. The good news of God's love throughout the world. Di ano pinahimok natin? Kamusta ang misyon sa Ibibagalona Evangelical Church? We are so happy na nag-grow ang aton nga outreaches. No? Ang mga outreaches sa Mataaran, sa Dipagit, sa Pagit, no? Outreach, nag-grow. Because we do not stop sharing our faith and every way possible, so that God's kingdom grows. Nagatubo ini ang Diyos naman. Sila na ako, sa una, dahil kami sa tuburan, may mga upod kami na sa Sunday school, may mga Sunday schoolers. So, ulit ko yung kapal, kasi nagaling sa piyang na church man, nagtubo sila, nagasimba, nagaling sila, because they have the seed sa pulong sa Ginoo, naging share sa una sa ila during Sunday school. Mumali sa aton, masyara ang tabi mga bata, magapabilin, I know, God will work sa ila kapakit. I like how Luis Palau, naghambat siya sa DYVS siya, or sometimes may mga booklet siya. Sige niya, the church is like manure. Pile it together and it stinks up the neighborhood. Ang manure pala, di ba taho? Ipot sa tabang, ipot sa manok, sa ng baboy. Bisan kayo ka, once kanina, the open na siya, galabot bisan diin ka pa. Sa amang sa tuluran, may mahuwad na gani or may maulat na sa punong sa manure na sa manok. Asa ito sa ispilahan, tidak na kami nilapit sa ispilahan, mahog, ginebes. Na yun na ha.
Same with our church. Sticks up together, or sa neighborhood it means, spread it out and enriches sa palibot nato. Kamay pa, amunin at nato, na handong. Hindi Magalon Evangelical Church for 180 years and beyond, mag-sticks up sa neighborhood nato. Nakapalimaho sila sa ngalan sa Ibig Magalona Evangelical Church because nag-extend ang atong mga branches, ang atong kabuhi, ang atong kabuhi sa community and the world around it. That's the plan. Buti mo, nag-grow kita vigorously, nag-develop kita, nag-flourish ang atong kabuhi, bisan pa sa atong panalay, upo nila sa palibot sa community, kaya makilala nila kung sino ikaw. Dali na lang guys, alas lalapit na lang na. May isa ka illustration, ginhatag ako sa inyo. A baby camel, kami po nagkunatakpan ha? Hindi ko pa sikiran, dason kay Kalawin dahil. A baby camel asked his mother, "Mom, why do I have these huge 3-toed feet?" Nakakapat mo na yung kabigong kakako niya yung atigil. Nakawin yung toed dyan kaya nga kamalag ko or yung sa tingin. Yan ang tingin. His mother replied, "Well, son, your toes help you stay on top of the soft sand when you trip across the desert." Kaya mo na hindi siya mag-down, taga-pastigan na taga-lapad, ay yan ang tatlo katulad. A few minutes later, the baby camel asked mom again, "Why do I have these long eyelashes?" His mother replied, "Well, son, your eyelashes help keep the sand out of your eyes on your trips through the desert." Hindi ka mapuling kahit tungkol sa iyo mga eyelashes na malamba. A few minutes later, the baby camel asked, sa baran siya, no? Sa iyang nanay, "Mom, why do I have these great humps on my back?" Siya tanong nga amin nga bukol-bukol, nga bulto-bulto, mga balya. Mom, amin sa likod ko. His mother replied, Bangdo, getting angry na ang mother niya. Lumakit na, kaya nag-stop yung pamangkot. The impatient na si mother, siyang ason. He replied, siya son, "Well, son, your humps store water on our long trips across the desert, so you can go without drinking for long periods of time." Sige nga, hindi ka mauhaw kung nag-tricks kita sa malamig na period sa period, sa time. Sige, sa bata. "That's great, Mom. That's great." The baby camel said, "We have huge feet to stop us from sinking." Dapat ako nagpil, hindi ka maglubong. Long eyelashes to keep sand out of our eyes. Hindi ka mapuning sa taga-trip kita, nagaw kita sa disyerto. And humps as to store water. May sa talugtog mo, yung na-store nila ang water. But Mom, yes, son, why are we in the zoo? Amo na nga ito na itsura, pero marate sa zoo. Too many members of the church are like camels in a zoo. Ibig Magalon Evangelical Church, we are not in the zoo.
na priso sa Zoom. We are here for mission. We have the capacities, we have the capabilities and talents from God. We are anchored in Christ. We have talents. And we are called by God according to His purpose for mission. We are already strengthened by the root of fellowship. We are already protected by the mark of Scripture, claiming the purposes and promises of God, yet we are not passionate about sharing our faith to others. Kasali ko lang, kung may makita ko ba din nga mga kilala, kung masimba ka nila sa Imbangalon na Evangelical Church. Harap ko da, lalo Sunday. O kisa wala man, di ato ng mga simbang churches. Sigulat pa nga simba ka. And thank God, kaya ako da nga friend na nakilala na ano siya siguro. We do not extend or expand our branches. Mga utod naman sa Ginoo, as a church, Ibibagalon na Evangelical Church. May you continue to stand still at 119 years and beyond by growing straight, strong, and shady. Kabay pa ang Diyos na himayak na to sa pagpamati at sa pagpamalando sa pulong niya. Magapangamulat kita. Loving God, we thank and thank you for hearing our prayers, feeding us with the word, and encouraging us in our meeting together. Take us and use us to love and serve you and all people. In the power of your Spirit and in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Now, to Him who by the power at work within us is able to do far more abundantly than all we ask or think. To Him be glory in the church, in Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. Congratulations, Ibibagalon Evangelical Church, for 119 years and beyond. God bless you all.